So ngayon ay titingnan po natin yung isa sa mga native natin ng mga sisiw tulad ng sampin, dahil merong magpa-reserve sa atin next week. Si Sir Dandrev, si Rudo, yung una nakabili din sa atin dito. Ang gusto niya mga weeks old, but actually hindi na ito weeks old, magwa 1 month na ito siya. So meron akong mga weeks old dyan, yun yung ibibenta po natin sa kanya. Ang presyo naman sa aking weeks old na mga sisiw na sampin at basilan, pareho lang kasi yung presyo nila, nasa 100 pesos lang. So this is the first time siguro na nagbenta ng weeks old, at titingnan natin kung may kita ba sa mga weeks old na mga sisiw. 100, napakamura lang. Okay, so kung alam nyo kung paano alagaan itong mga sampin or mga basilan or ini mga sisiw na weeks old, pwede tayong mag-release ng ganyang edad sa ating mga sisiw dito. So dito ang kang Dandrev si Rodo, yung nakabili sa atin din. So dito 20 yung kanyang pina-reserve. Yan yan okay. Tapos dito since mag 1 week old na ito, yan, kinukuha ko lang yung mga inahin dito kasi nga kinakaskas nila yung mga pagkain, but maya ibalik na lang natin. So dito kukuha tayo ng 20 na weeks old na sampin. 2, 4, 6, 8, 10. Yan. Okay. So ano pa bang iba? Tapos meron din kukuha sa atin ng mga mga Shamu Hassel na mga weeks old tulad ng ganyan. Pwede din. Okay. So at least try lang tayo dito sa ating mga manok kung alin yung mas pabor po sa atin dito. Okay. Dito sa kabila, although sampin to na magto 2 months, pero not for sale ito kasi nga paramihin natin yung mga sampin kasi hindi man ang sampin ngayon, at sometimes is mag short supply tayo sa ating mga sampin. Kaya yan, so napakaganda nitong ating sampin. Mag 2 months old na sila. So I think tumimbang na ito ng mahigit half kilo siguro yan. Okay. So yung ating buyer nung nakaraan ay sabi niya pa-reserve siya dito ng ating mga basilan. So mga 45 days old na mga basilan yan. Hindi na lang natin ibuksan kasi nga baka lalabas ho sila. Yan ang ating mga basilan, no? So hindi na siya lugi dito kasi malaki na sila. Yan ang ating basilan. So 5 lang yung kukunin niya. So sabay doon sa ating mga sampin na 20 heads na 1 week old. Ang binta ko naman dyan sa 200, sa 45 days old na basilan, nasa 200 lang. Supposed to be 250. So nag-discount tayo. So dito ano din tayo dito, mayroong naka-reserve din dito sa ating mga Shamu Hassel dito. Okay. So yan. So yan po ang ating mga Shamu Hassel. So 1 week to mga 1 week lang siguro from now is pakawalan ko na ito sila. Pwede din dito sila pumili yung isa sa buyer ng ating mga basilan. Yan okay lang dito sila. So hindi na siya lugi sa 200 pesos, napakamura na po yan. At yun, nagbigay tayo ng discount. Dito banda, yan, meron din dito. Okay.
So ngayon meron tayong ipupugad na sampin. So kung abot ito ng 1 week, baka isali na natin doon sa isa. So tingnan natin dito sa likod, sa harap, yung sampin na bagong pisa. Kung abot ito ng 1 week, for sure ito yung unang i-out ko. So dito, ayan, bagong pisa ito. Ayan, mga sampin bagong pisa. Okay, so ito ay ipupugad po natin ito. Okay. Saan kaya iba? Ayun pala ako. So yan po ang bagong pugad natin na sampin. So ito lahat next week. Pag mag 1 week old dito, so i-out na natin. So yung ating buyer dito si Sir Dandre Zerodo, yung ating buyer. Yung bumili nung nakaraan, yung may pula na sasakyan. So sila din po yung buyer, babalik sila dito. So dalawa yun sila, yung isa Basila naman at yung isa naman ay ito nga sampin na 20 heads na 1 week old. So yan, kung mas madali ang kita sa mga weeks old, mga days old natin sa pagbenta natin ating mga sisew, baka doon na rin tayo mag focus nito sa pagbenta ng mga weeks old. Yan, isa ayaw pag kumain. Dugangi gamay boy. So yan. Believe ako sa sampin kasi nga hindi nga sila gaano kalakihan sa basilan. Pero kung sila ay mangingitlog, nako, ang daming itlog. Mas marami pa silang ma-produce sa basilan actually. So yan yung nagustuhan ko sa sampin. Yung itlog naman ng sampin at saka yung karni nila, talagang napakasarap. Yung advantage lang ng basilan sa kiluhan, hindi ka malulugi. Kasi nga mas mabilis silang lumaki. Malaki ho sila. Sa sampin, in 3 months, makuha naman yung 1 kilo actually. Sa experience ko dito. So para sa akin, the best pa rin yung mga sampin. Malakas mangitlog, magaling maglimlim, pati sa mga sisiw yan, oh, magaling mag-alaga. Kaya wala akong nakita na problema sa ating mga sampin. So ganyan pa yung kulay nila sa sisiw. So paglaki nila, pag may lalaki ho dito, magbago naman yung mga kulay nila. Yung itim, babae. Pag may halong orange yung balahibo, yun ibig sabihin nun lalaki. Ganyan ang lahi ng manok kapag naka-pure siya sa breeding. But actually mahirap ang pag-breeding ng pure kasi hindi mo dapat ihalo-halo sa ibang mga manok. Kaya 'yon. So yan po mga sisiw niya, sobrang dami. Ganon din sa ibang inahing manok, ang dami. Meron nga ako doon, 90 na yung kanyang itlog, hindi pa naglilimlim. Iwan ko lang kung hindi ba masisira yung mga itlog ng ating sampin. Sa totoo lang, kaya po nilang mag-alaga ng 20 na sisiw itong sampin. So ganon sila kagaling mag-alaga ng mga sisiw. Ang problema lang sa sampin,
tulad ganyan, wala tayong incubator, malakas silang kumaskas. So masasayang ang feeds. But hoping na this year, pagsikapan ko talaga na magkaroon na po tayo ng incubator para mahabol natin yung mga ibang na mga order sa atin. Yung iba hindi na natin mapagbigyan kasi nga wala tayo. So try natin gagamit yung incubator, hindi na tayo magpalimlim sa ating mga manok. So dito tayo kukuha for sa nagpa-reserve sa atin next week, si Dandre, si Rodo. Pure sampin po ito yung sa kanya.